Bukol sa liver ng isang uminom ng salvio barley biglang naglaho. Ating pakinggan ang kwentong salvio ni Ginoong Renel Dimla. Ako nga pala si Renel Dimla, 31 years old. Nakatira ako sa Pasong Tamo, Quezon City. I own a laundry shop. Nagsimula ang lahat to way back 2 years ago. Yung mga sintomas ko is mga pangangalay ng likod, masakit yung likod. Nung una hindi ko iniinda kasi nga baka iniisip ko baka napilay lang o kaya naipitan ng ugat kasi dahil sa trabaho. Hindi ko siya pinansin. Nung lumipas yung mga linggo na pabalik-balik yung sakit ko, lalong lumalala. Hanggang sa gumapang na lang yung sakit, hanggang likod, sumasakit yung ulo ko. Hindi na ako makapagtrabaho sa laundry nun. Napapabayaan ko na yung mga tao na lang doon ang nag-aasikaso. Kasi mas pinipili ko yung kalusugan ko eh. Saka paranoid na rin talaga ako nun. Hanggang sa nakita ko nga yun sa social media, barley. Pero hindi ko pa kilala si Salvio nun. Nagtry ako ng barley. Sabi maganda daw yun sa mga muscle, mga ganun-ganun. Nakita ko siya. Nag-try ako. Within a week, nakakaramdam ako ng mga side effect. Ayun, sabi ko, ay, hindi maganda to. Hindi maganda sa akin to. Nagtatae ako, sumasakit yung tiyan ko, sumasakit yung ulo ko. Tinigil ko yung barley. Then, lumipas ang buwan ulit, lumalala yung sakit ko. Dibdib ko, sumasakit na, gumagapang na sa likod. Yung tiyan ko, lagi ako sinisikmura, panay dumi ko. Yan, hindi nawawala, pabalik-balik, on and off siya. Pati yung pangangalay sa likod, di rin nawala yun. Doon na ako nag-decide na magpa-check up na sa doktor. Ang unang doktor ko nun is osteo. Then sabi ng osteo, baka referred pain yan ng gallbladder. So, niresetahan niya ako ng mga lab test, niresetahan niya ako ng ultrasound. Hanggang sa a week, nagpa-ultrasound ako, nagpa-lab test ako. Ito nga yung naging resulta. 4 yung naging result ko na nakita sa akin. Number 1 is yung mildly enlarged liver. Number 2, fatty liver. Then yung number 3, bile sludge. Yung bile sludge na yon, malapit na yun sa pag-create ng bato, yung gallstones. Kaya sabi ng doktor rin sa akin na nung nagpa-check up rin ako sa gastro, maaagapan pa yun. Sabi niya, kasi bile sludge pa lang, pamuo pa lang yung bato. Kaso nung niresetahan ako ng gamot, ang mahal. Mahal ng gamot. Hindi ko kakayanin yun. Nasa 1,200 yung isang bile na ganun. Tapos everyday mo siyang iinumin. Then, after yung 4 na nakita sa akin, nakitaan ako ng bukol. 2 cm na bukol sa liver ko. Siyempre, unang naramdaman ko nun, baka cancer yan. Unang naramdaman ko rin nun na ano nang gagawin ko. Dadaan ako sa chemo, dadaan ako sa maraming gamutan. Napaparanoid na ako. Halos mabaliw-baliw na ako nun. Kasi sino ba naman makitaan ka ng bukol, masalo na internal. Okay pa kung sa labas eh. Kasi pag sa labas, madali lang yun eh. Pag sa loob, naku, mahirap nun. It's either surgery or radio or shockwave, mga ganun. So, ganun ulit. Sabi ng gastro ko na doktor, pa-lab test kita, pa-CT scan kita, maraming blood test, ganyan. So, syempre, ang dami nun. Ang mahal nun, gastos yun, di ba? Nung nalaman namin na may nakitaan akong bukol sa liver ko, ang unang expression agad ng father ko, ipagpasa Diyos na lang natin. Kahit sister ko, kahit yung brother ko, lahat sila ipagpasa Diyos na lang natin. Siyempre ako, bilang tao na nakakaramdam, and may history kami ng cancer, diba? Sino bang hindi mapaparanoid? Then nag-i-scroll ako ngayon sa social media. Nakita ko nga tong testimony ng under ng Salvio barley. Sabi ko ba, parehong-pareho kami ng simptomas ah. Hindi naman siguro masamang subukan ko rin ulit. Mag-barley ulit ako. Nag-order ako ng Salvio barley, then tinake ko siya for almost 2 months. Every day yon, umaga, gabi, 2 cups sa umaga, 2 cups sa gabi, walang tigil yon. Then proper exercise and proper diet, sinabayan ko na rin. Then, yung ongoing na yon, sa kalagitnaan siguro for the first 1 month, nakakaramdam ako ng paggaan. Yung sa tiyan nawala. At isa pa, hindi ko nararamdaman yung simptomas nung tinake ko nung unang barley. Wala siyang simptomas sa akin. Hanggang sa, yun na nga, yung after 2 months, sabi ko ba, parang wala na akong sakit ah. Parang hindi na nangangalay. Hindi na rin sumasakit yung tiyan ko. Nakaka-basketball na ako ulit. Doon ako nag-decide na magpa-lab test. Nagpa-lab test ulit ako, nagpa-ultrasound ulit ako. Ito yung bago kong ultrasound, kung makikita niyo. Ito yung bago kong ultrasound. Ayan. Sa lab test ko, yung liver function, nung unang na-diagnose ako, mataas siya. Then, itong nagpa-test ulit ako,
bumaba siya. Almost normal na siya. Yun yung sabi ko na sa sarili ko na effective nga. Totoo nga yung mga testimony dun sa Facebook, sa social media. Totoo nga. Ramdam ko yung ano. Nung una, hindi ako naniniwala eh. Ay, ano lang yan? Pang hikayat lang yan. Di yan totoo. Sabi ko, wala nang masama kung subukan ko dahil kasi ako praning na ako eh. May bukol ako sa liver eh. Sinubukan ko siya. Totoo nga. Totoo. Hindi ako makapaniwala kahit yung nag-ultrasound sa akin, in-ultrasound niya ako. Sabi niya, wala po talaga, sir eh. Sabi ko, hindi, tignan mo mabuti. Nakitaan ako ng bukol niyan 2 months ago. Tignan mo mabuti. Kinakapa niya. Dinidiinan pa nga niya eh, pati sa gilid, kinakapa niyang ganyan. Sir, wala talaga sir eh. Ano magagawa natin? Sabi sa akin nung nag-ultrasound, balik ka bukas sir. Baka siguro hindi ka pa nakakadumi. Fasting ulit ako, balik ako bukas, nagpa-ultrasound para assurance ko talagang wala. Tinignan niya lahat. Tinignan niya gallbladder ko, liver ko, tinignan niya. Wala. Kung makikita niya sa resulta, lahat. Normal ultrasound, study of liver, gallbladder, hindi na ako gallbladder sludge. Yung liver ko walang makitang bukol, kinalkal ng mabuti, wala. Hindi na rin siya enlargement, normal size na siya, 13 cm na lang siya. Hindi na rin daw ako fatty liver. So hindi ko alam. Hindi ako makapaniwala. Tulala na lang ako that day. Nung nalaman ko na wala silang makita sa liver ko, hindi ako agad naging kampante. Siyempre, gusto ko pa rin maka-double check, 'di ba? Kapraningan ko pa rin yun eh. Hindi naman lahat is 100%. Doon ko na pina-check sa doktor mismo. So pinatingin ko sa doktor para makasigurado. Pina-check ko sa doktor. Dok, hindi ko po alam eh. Wala akong makita nung nagpa-ultrasound ako. Humingi na lang ako na pasensya kasi hindi ko sinunod yung mga sinabi niya. Kasi alam niya naman na mahal eh. CT scan, ang mahal nun. Hindi ko kaya yun. Sabi lang ng doktor sa akin, anong ginawa mo? Salveo Barley. Lang ako, Dok. After 2 months kung pagtitake ng barley, nag-try ako magpa-ultrasound kasi kinakabahan ako. It's either lumalaki yung bukol or hindi siya lumalaki. It's either malignant or benign. Dok, walang makita. Kamot na lang sa ulo yung doktor. So, clear. Nag-second opinion, nag-third opinion ako, nag-fourth opinion pa ako sa iba't ibang doktor. Lahat sila sinabi nila clear. Ako, thank God, thank you, Salveo Barley. Grabe himala ng Salveo Barley. Hindi ko akalain na totoo pala talaga yung sa social media. Ang masasabi ko lang sa Salveo Barley, binago niya yung buhay ko, binigyan niya ako ng pag-asa. Yun yung pinakamagandang word, binigyan niya ako ng pag-asa. Yung mga bagay na hindi ko akalain nangyari sa akin. Himala kasi yung bukol na wala eh. Hindi ko akalain na magagawa ng barley. Totoo talaga. Ako si Renel Dimla at ito ang aking kwentong Salveo. Kung gusto nyo po mag-order, pakiscan lang po ang QR code po namin. Mga tindahan po namin yan sa Lazada at Shopee. Original na salvio lamang po ang aming binebenta. Kaya makasisiguro po kayong tunay ang aming Salveo Barley. Meron din pong link sa ibaba ng comment section kung hindi nyo po mascan ang mga QR codes.